Totoong ngipin ang ginamit sa imaheng ito, handog ng isang dentistang si Doc Bernardo Serafin sa pamilya Rivera. Kung naisampa na siya sa kanyang karosa, makikitang ngumingiti at nagniningning ang mga ngipin niya. Ngunit kung matapos na ang prosesyon, anong bigat na halos hindi siya mabuhat. Hindi rin niya matanggap na tapos na ang mga prosesyon, tapos na ang mga mahal na araw. Kahit sino kung malamang malapit na ang oras ng kanyang kamatayan, manlulumo, titiklop ang mga tuhod. Mukha'y halos nasa lupa na. Luha ay tumutulo sa maamo niyang mukha, kasabay ng pawis na malalaking patak ng dugo. Ganito makikita ang tagpong ang panlulumo ni Jesus sa halamanan sa pangangalaga ng pamilya Rivera. Ang magkakapatid na sina kapanalig Nanay Edith at Nanay Mercy Rivera ang palaging kasakasama ng mahal na senyor sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Ayon sa mga kwentong mahal, noong ialok ni Monsignor Arcaira ang tagpong ito kay Binibining Virginia Rivera, sinabi mismo ni Monsignor na baka hindi ito matipuhan ng binibini. Kung tutuusin ay marami nang tumanggi sa tagpong ito dahil ang mukha ng Kristo ay nanlulumo at nakadukdok ang mukha sa lupa kung saan halos hindi na makita pa ang kanyang mukha. Ngunit tinanggap pa rin ni Binibining Virginia ang tagpong ito at nakiusap na kung sana ay kahit papaano'y ibaling ng kaunti paharap sa mga tao ang mukha nito upang makita kahit papaano. Ilang beses nang pumutok ang mukha ng imaheng ito ngunit never pa itong naenkarna. Nais panatilihin ng pamilya ang anyo nito noon pa man. At alam niyo bang marami ng kwento ng himala at pagpapagaling ang imaheng ito? Ang tita ni Nanay Edith at Nanay Mercy na buhat pa sa Ilocos ay nagkaroon ng sakit at nagpapanaginip sa kanya. Kaya't umuwi ng baliwag at matapos makahipo at manalangin ay agad na gumaling. Bukod doon, ilang taon na ring inaadya ng senyor ang magkakapatid at ang pamilya laban sa sakit at trahedya. Sa pagmamahal ng pamilya at maging ng mga deboto ng senyor ay may nag-alay rin na sapatero sa kanya ng isang sandalyas na halos 40 years na rin ang tanda. Wow! Bata pa man ako sa tuwing dadaan ng tagpong ito sa tahanan namin dito sa Plaridel Street, makita ko lang ang tumatangis na mukha ng senyor, nalulungkot na rin ako. Parang gusto kong tumangis at damayan siya. At hanga rin ako kasi may pa-fountain pa siya Isa ito sa mga karosang nagkumpleto ng aking childhood years at nostalgia. Ang sarap-sarap balikan. Sa tinagal-tagal ko siyang nakikita lagit-lagi sa mga prosesyon, hindi ko siya nahawakan ni nahipo man lang. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko na siya ng malapitan. Anong tuwa? Anong biyaya? Anong luha? May mga kwento ba ang inyong imahe ng himala, nakatutuwa o maging mga kasaysayang nakamamangha? Ibahagi nyo naman dito sa ating Amen Facebook page at ikwentong